Isang pinagpalang gabi po ang ipinaparating po sa inyo ni Pastor Jim. 8:00 na naman po ng gabi at tayo po ay nasa gawain na naman po ng ating Panginoon. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at nanawa kayo ng mabuting balita ng salita po ng Diyos na maayos at ligtas sa lahat po ng mga sakuna at karamdaman. Sa gabing ito, maganda po ang atin pong pag-aaralan. May kinalaman po ito sa quality. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito, sa inyong habag at biyaya. Pinupuri namin kayo, sinasamba at kinikilala, at dinadakila namin kayo ng buong puso. Samahan mo kami sa aming pag-aaral. Salita mo ang aming pag-aaralan at bubuksan. Holy Spirit, bigyan mo kami ng insights, enlightenment, tamang interpretasyon, tamang mga illustration, tamang mga salita na napapanahon at talagang yung kalooban lang ng Diyos. Hugasan mo kami, ako, kaming lahat, ng inyong banal na dugo at ng inyong banal na salita. Samahan mo kami sa banal na pag-aaral na ito. Pagpalain niyo ang lahat ng tagapakinig ng OPM namin. Sa inyo po ang papuri at pagdakila at pagkilala sa napakatamis na pangalan ni Jesus. Amen. Gaya po ng akin pong sinabi sa inyo mga kapatid na ang atin pong pag-aaralan sa gabing ito ay may kinalaman po sa quality o yung mga pundasyon na hindi masisira. At ang ating pong Bible text ay nasa 2 Timothy chapter 2 verses 14 to 19. Basahin ko po mga kapatid ang salita ng Panginoon. Ang sabi po ni Pablo kay Timoteo, keep reminding God's people of these things. Warn them, sabi ni Paul kay Timothy, before God, against quarreling about words. It is of no value and only ruins those who listens. Yan po ang salita ni Pablo kay Timothy. At ang sabi niya pa, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, and who correctly handles the word of truth. Sa kabila ng mga quarreling about words nung panahon na yon, ay pinagsabihan ni Pablo na maging magaling ka, Timothy, ang tutulad sa kanila. Verse 16, avoid godless chatter, Timothy, because those who indulge in it, yung mga sumasali dito, will become more and more ungodly, lalong nalalayo. And their teaching will spread like gangrene, yung nagnanaknak. Among them as are Hymenaeus and Philetus, who have departed from the truth, nalayo na sila. And they say that the resurrection has already taken place, and they destroy the faith of some. Winasak nila ang faith ng iba. Nevertheless, ganun pa man, meron mang nawasak, God's solid foundation stands firm. Ito na po yung quality. Sealed with this inscription, the Lord knows those who are His. Kilala niya, intimate si Lord sa kanila, and everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. Sa gabi pong ito ay pag-aaralan po natin mga kapatid ang napakagandang topic. May kinalaman po sa pundasyon na quality, pundasyon na unshakable. By the way, ang passage na binasa po natin ay binibigyan po ni Pablo ng instruction si Timothy sa halaga ng sound doctrine. At inutusan din ni Paul si Timothy na umiwas
sa mga false teachers and false doctrine. And lastly, living a life that honors God. Pwede ba tayong makapagbigay ng isang honorableng buhay sa gitna ng maraming mga false teachers, false doctrine, and false brethren? Ang aking pong theme sa gabing ito ay pinamagatan ko po na Shakable and Unshakable Foundations. Time to wrap up your life wisely. Maganda po yung ating imperative for tonight. At ang ibig pong sabihin ng time to wrap up your life wisely ay magkaroon tayo ng self-reflection, magkaroon tayo ng repentance and renewal, at magkaroon tayo ng purposeful living at nang makapag-iwan tayo ng isang magandang pamana or legacy. Kaya ba yan? Maraming mandaraya ngayon, maraming fake news, fake brothers and sisters, fake churches, fake brethren, fake preachers. Marami? Yes, marami. At ipinakita na po yan sa atin ng Diyos noon pa man sa Bible. Pero pwede pa rin tayo magkaroon ng buhay na honoring or honorable sa ating Panginoon. Ang unang gusto ko munang ipakita sa body of my discussion ay ang panganib ng isang shakable foundation. Makikita po natin yan sa verses 14 to 18. Una, ang isang nababasag na pundasyon, ito yung mga walang kabuluhan na pag-aaway. Mga salita, mga sabi-sabi, mga pagbibigay ng iba't ibang malisya at kahulugan at misinterpretasyon sa mga salita, mga parating na salita, mga post sa Facebook. Maraming nag-aaway ngayon dahil sa mga useless na mga ganitong bagay. Ito po ay hindi dapat maging pundasyon natin. Itong mga useless na quarreling na ganito na walang naibibigay o magandang naidudulot sa atin, lalo na sa mga nakikinig. Sabi nga ng Bible, nasisira ang mga nakikinig. Ang ikalawa pong danger ay ang mishandling the word of truth. Sa verse 15, mga kapatid, ay maraming nagdi-distort ng scripture at pinapahina po nila ang ating spiritual na pundasyon. Hindi sila talaga nagpapaliwanag ng tama, sa halip ay pinapahina nila ang salita ng Panginoon. Kaya nga mishandling, hindi tamang interpretasyon, hindi tamang mga pagkuha ng sitas. Meron nga akong narinig, nabasa niya sa Bible, sa Genesis, nang magkasala si Adan at Eva, na hinanap sila ng Diyos sapagkat yun ang sabi ng Diyos, nasaan kayo? Agad siyang nagbigay ng immature and spiritual interpretation na ganito. May mga bagay na hindi nakikita ang Diyos, sabi sa Bible. Dahil hinanap pa niya si Adan at Eva. Ganyang mga salita at paliwanag at ganyang mga nakapagpapahina sa ating theology. Kaya nga ito ay nagiging pundasyon ng iba, itong ganitong daya. Pero ito naman ay madaling supilin kung talagang maayos tayo sa ating theology. So many distort the scripture and they weaken
ang mga spiritual foundation ng mga kapatid. Pangatlo, worldly chatter and false doctrine, verses 16 to 17. Mga makasanlibutan na usapan. May mga tao na walang katyaga-tyaga sa mga salita ng Diyos. Pero pagdating sa mga makasanlibutan na usapan, bastos na usapan, mga green jokes, mga chat na may kinalaman sa mga sex, mga kwentuhan na may kinalaman sa chismis, yan. Yan po ay nakakatakot. Pero maraming tao, even Christians, ang ganitong mga bagay ay nagiging pang-araw-araw nilang buhay. Dito nga sa Pilipinas, ang godless worldly chatter ay negosyo. Maraming yumaman sa chismis and false doctrine. Sa panahon natin, ang lalaki po ng mga physical na mga simbahan, building na mali ang doctrine. May mga naniniwala na si Kristo ay tao lang. Ang lalaki ng church nila. Pero itong paniniwalang ito, tingin natin matibay physically. Pero ito po ay shakeable na foundation. At yan po ay kumakalat sa panahon natin kagaya ng isang sakit at mabilis ang kanilang pagkalat kagaya ng isang sakit na nakakahawa. Letter D, the example of Hymenaeus and Philetus. Isa rin ito sa mga naging pundasyon nung panahon ni Timoteo. Kaya pinagsabihan ni Pablo si Timothy na magbigay ng babala sa mga taong ganto. Ito hindi parinig, hindi ito patama. Talagang matapang si Pablo. He mentioned specific names. Kahit na ano pang sabihin ng mga tao, pero nagbigay talaga siya ng babala na literal and wala siyang takot. Kahit siguro siya ay idemanda, binanggit niya ang mga lalaking ito na nagpapakalat ng maling pananampalataya. Sino ba itong si Hymenaeus at si Philetus? Meron tayong konting biblical background. Ito daw po ay, sabi nito, Hymenaeus is also mentioned in 1 Timothy 1:19-20. So merong cross-reference, hindi na natin pupuntahan. Pero sinabi doon ni Paul, where Paul says he shipwrecked his faith and was handed over to Satan to learn not to blaspheme. So ito pong si Hymenaeus ay prominente. Prominente sa pagkawasak ng kanyang pananampalataya at nagdamay pa ng iba. Si Philetus is only mentioned in 2 Timothy 2, chapter 2, verses 17-18, where Paul compares their false teaching to gangrene, meaning it spreads corruption. Ang gangrene ay isang karamdaman na lumalala ng lumalala, nagnanaknak ng nagnanaknak, at kumakalat sa buong katawan. Ganun ang naging sistema nitong si Philetus at ang kanyang kapartner ay si Hymenaeus. Magandang partnership ang ginawa nila in favor of Satan. Pero ang ganitong pundasyon ay shakeable. Hindi tayo dapat mataranta sa magantong mga tao kasi naniniwala tayo one day ibabagsak sila ng Panginoon dahil sila nga ay shakeable na pundasyon, hindi yun quality. Alam nyo, mahalaga po ang maging matalino tayo at huwag tayo maging foolish builders. Sa Matthew chapter 7 verses 24-27, ipinapakita doon na may mga tao na nagtayo ng bahay sa buhangin. Hindi daw yun tama, kundi magtayo tayo ng bahay sa ibabaw ng bato. So talagang tinuturo ng Bible na maging
maingat tayo sa ating pundasyon. Pumunta po tayo sa ikalawang discussion matapos kong maipaliwanag sa inyo mga kapatid ang danger ng shakable foundation. Ay tinatawag naman tayo ng Panginoon ngayon sa positibo, doon sa quality na foundation or shakable. Ang sabi po ng verse 19, God's solid foundation stands firm. So meron palang pundasyon ang Diyos na solid at matatag. Yun ay walang daya, walang kamalian, at walang makakabasag nun. Yun ay eternal, yun ay absolute, at dapat dun tayo nagmamadali na pumunta. Alam nyo mga kapatid, sa kabila ng maraming false teachers and false doctrine during that time, matigas pa rin ang salita ng Panginoon. I know my people. God knows His true people. Alam niya na kahit sa kabila ng mga kaguluhan at mga karumihan at mga kadiliman, ang tao ng Diyos ay hindi doon sumasali. Lumalayo siya doon at siya ay pumupunta sa malabay na pakpak ng ating Panginoon. Sabi dito, Paul is assuring Timothy that despite false teaching and people falling away from the faith, God's truth remains unshaken. So marami mang banta nung panahon na yon, hanggang sa panahon natin, mas marami pa ngayon. Pero naniniwala po tayo na ang sa Diyos ay sa Diyos. Katunayan, ang Diyos po ay mayroon pong pundasyon na matatag at matibay, at ang kanyang pundasyon ay mayroong inscription, yung parang lapida, na sinasabi doon mga kapatid, the Lord knows, sabi ng Panginoon, the Lord, basahin ko lang po yung portion na yon, the Lord knows those who are His. Kilala ni Lord, katunayan, intimate si Lord sa kanila. Kilala Alam ni Lord kung sino-sino ang sa Kanya. So sa kabila ng kaguluhan, kapaitan, kadiliman, kamalian, kasalanan, kadiliman, kilala pa rin ng Lord ang sa Kanya. At ang palatandaan natin na ang isang tao ay sa Diyos ay ganito: everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. Merong imperative doon. Must. Everyone, bawat isa who confesses the name of the Lord by faith must turn away from wickedness. Ito ang mga taong hindi magigiba. Ito mga kapatid ang pananampalatayang hindi magigiba. Ito yung pundasyon na hindi masisira, mabawasak. Nung isang araw po sa Myanmar ay grabe po ang pagbagsak ng mga gusali, building, bahay, negosyo, mga commercial building, mga building na institusyon na sa kanila, mahahabang at malalaki at matitibay na mga tulay. Imagine, 7.9 yung magnitude. Sobrang lakas po nun. Sa bansa natin, 7.2, yan po sa Baguio. Tinatawag na siyang killer earthquake. Yun pa kayang 7.9. So, importante sa buhay natin, ang ating pundasyon ay matibay at matatag. Hindi daw po masisira o hindi masishake ang pundasyon na si Kristo ang ating pundasyon. So, time to wrap up your life for the better. Ngayong gabi, baka kayo po ay alanganin, hindi pa si Lord ang ating pundasyon, mabubuwag po tayo. Dapat maging matalino tayo. Sabi ko nga dito sa aking imperative, time to wrap up your life for the better. Meron po tayong ilang mga dapat gagawin. Number 1, examine your foundation.
Are you standing on Christ? Or are you being shaken by worldly influences? Examinin natin ang pundasyon natin. Ang mga bahay po, grabe po yan. May mga beam po yan. Sa ilalim, sa taas, may mga suspended beam sila. Ang mga pundasyon po nila ay talagang matitibay para makatiyak na talagang hindi magagalaw kapag may bagyo. Kung ang tao ay maingat sa bahay, dapat lalo tayong maingat sa pananampalataya. Doon na tayo sa absolute na foundation, walang iba kundi ang ating Panginoon. Isa pa sa mga bagay na dapat nating ayusin as part of our examination is guard your doctrine and speech. Dalawang bagay po ito. Gwardiyahan natin ang ating doktrina, ating aral. Baka yung aral natin galing lang sa tao, hindi po biblical, o baka naman galing lang sa isang kultura o paniniwalang probinsyal o isang paniniwala na batay lang sa mga sabi-sabi. Sapagkat yan ang issue sa 2 Timothy chapter 2 sa panahon ni Paul at ni Timothy. Sobrang daming nagtuturo. May binabanggit nga na Hymenaeus, Philetus na nag-i-spread ng mga wrong doctrine. Sa panahon natin, sobrang dami. Nasa Facebook, nasa YouTube, nasa social media, kinakalat ang paniniwala. Paniniwala sa Diyos na mali at ang iba na may nagtuturo ng na wala nang ang Diyos mismo. Ito yung mga atheist. So guard your doctrine and guard your speech. Because during that time, isa rin po yan sa mga sangay ng problema. Yung mga quarreling about words. Bakit ba pinapatulan natin ang salita ng tao? Hindi yung kontrolin tayo ng salita ng Panginoon. Isa pa na dapat nating tignan as part of our wrapping up our life for the better, let's separate from ungodliness. Para bang mga kapatid, ito yung kasalanan, tapos dati nandito ka sa kasalanan. Kung talagang ikaw ay tunay na sa Diyos, huwag kang sasakay dyan. Aalis ka dyan. Hindi lang aalis, lalayo. Hindi lang lalayo, lalayo ka ng lalayo. Kapag ginagawa mo to, yung paglayo mo sa kasalanan, ipinapakita mo na ikaw ay sa liwanag. Hindi ka nag-i-enjoy sa kadiliman. Ayaw ng Diyos to, ayaw mo din ito. God hates it and you hate it. Yan po ang isa sa mga paraan para maiayos natin ang ating buhay for the better. Ito po yung tinatawag nating matibay na pundasyon. Ito po yung pundasyon na matatawag nating unshakable. Ngayong gabi nakikinig po tayo, di ba? Kapag tayo nakinig, tapos hindi naman natin to ilalapat sa ating buhay, ay hindi rin po tayo nagiging matalino. Ang tunay na taong may matibay at matatag na pundasyon ay nakikinig at pinuput into practice ang kanyang napakinggan. Yun, sabi ng Bible, Matthew chapter 7 verses 24 to 27, sureball ang mga taong ganyan, na matibay sila at matatag. So yung mga Kristiyanong nadadapa, nawawala, na parang ipa, yung mga taong natitisod, yung mga Kristiyano daw na nawawala at bumabalik sa sanlibutan, ay hindi po pala sila namumuhay ng salita. Dahil yan ang sabi dito ng Biblia. Sabi po dito, 24, therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the trials came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Alam kong ayaw natin na tayo ay masisira.
Kapag bumibili tayo ng gamit, gusto natin branded. Gusto natin Japan. Gusto natin may pangalan. Pag kotse, gusto natin yung number 1. Agad ay gusto natin ay magagandang brand. European, Japanese. Ayaw natin ng Korean car. Gusto natin talaga branded sa pananampalataya natin para tayo po'y hindi mababasag. Magsiguro na po tayo starting tonight. Good night po mga kapatid. God bless. At patuloy nyo pong ipag-pray ang ating maliit na project sa OPM na makabili po tayo ng powered speaker para po sa gawain pa rin ng lagi nyo pong ipapanalangin ang ating pong gawain at sana po'y patuloy tayo mag-share at makinig dahil pinaigsi na po natin ang ating OPM. So hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Huwag niyong kalilimutan, 2 to 3 people die every second. Good night, Maranatha, and Shalom!